Presyo ng pag-ibig, isang kwento para sa lahat. Sa edad na 25, si Martin ay isang lalaking kilala sa kanilang lugar. Gwapo, makisig at madaling kahumalingan ng maraming kababaihan. Ngunit sa kabila ng kanyang kaakit-akit na anyo, may bahid na kapintasan ang kanyang pagkatao. Hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo, hindi dahil sa kakulangan ng kakayahan, kundi dahil sa katamaran at labis na pagkahilig sa bisyo, lalo na sa alak at sabong. Isa sa mga nahulog sa kanya ay si Lena, isang dalagang kabaliktaran niya. Maputi, maganda, matalino, at kasalukuyang nag-aaral ng kolehiyo. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba, lubos ang pagmamahal ni Lena kay Martin. Alam niya ang mga bisyo nito, ngunit pinili niyang maniwala na balang araw magbabago ito para sa kanilang dalawa. Ipinagmamalaki ni Lena si Martin sa kanyang mga kaibigan. Para sa kanya, sapat na ang pagmamahal upang baguhin ang isang tao. Kahit tutol ang kanyang pamilya at mga kaibigan, hinayaan na lamang nila siya. Natatakot silang baka lalo lamang itong magrebelde. Isang araw, lumapit si Martin kay Lena na may dalang pangarap. Humingi ito ng pera, gagamitin upang magtayo ng negosyo para sa kanilang kinabukasan. Isang simpleng karinderya na siya raw ang magpapatakbo dahil pagluluto ang kanyang alam. Dahil estudyante pa lamang, walang sapat na pera si Lena. Ngunit dahil sa pag-ibig, gumawa siya ng isang mabigat na desisyon. Nagsinungaling siya sa kanyang mga magulang. Sinabi niyang kailangan niya ito para sa kanyang matrikula. At dahil sa tiwala, agad naman siyang napagbigyan. Buong puso niyang ibinigay ang pera kay Martin. Sa mga sumunod na araw, tila unti-unting nagbabago ang lahat. Masaya si Lena. Nakikita niya ang pagsisikap ni Martin. Ipinakita pa nito ang lupang pagtatayuan ng kanilang negosyo, pamana raw ng kanyang mga magulang. Sabay pa silang tumingin ng mga materyales at nagplano ng kanilang gagastusin. Para kay Lena, ito na ang simula ng kanilang magandang buhay. Habang papalapit ang kanyang pagtatapos sa kolehiyo, naging abala si Lena. Pinagsasabay-sabay niya ang pag-aaral at pagtatrabaho sa isang restaurant tuwing gabi upang makatulong sa kanilang puhunan. Dahil dito, si Martin na ang naiwan upang mag-asikaso ng negosyo. Lumipas ang isang buwan, napansin ni Lena ang tila pag-unlad ng kanilang buhay. Nakabili si Martin ng mga bagong damit at maging isang motorsiklo na gamit nito araw-araw, lalo na sa pagsundo sa kanya sa eskwelahan. Lalong tumibay ang kanyang paniniwala na nagbago na nga ang lalaking kanyang minamahal. Sa sobrang saya, nagpasya si Lena na magbitiw na sa kanyang trabaho upang makapag-focus sa pag-aaral at sa kanilang negosyo. Nais niya ring sorpresahin si Martin sa kanyang desisyong ito. Ngunit, ang sorpresa ay hindi para kay Martin. Isang araw, pumunta si Lena sa lokasyon ng kanilang karinderya. Pagdating niya roon, namangha siya. Hindi ito maliit na tindahan tulad ng kanyang inaasahan. Isa itong maayos at malawak na karinderya, puno ng mga customer. Habang hinahanap niya si Martin, hindi niya ito nakita. Lumapit siya sa counter at nagtanong. Doon, gumuho ang kanyang mundo. Ayon sa mga naroon, hindi si Martin ang may-ari ng karinderya. Isa itong matagal ng negosyo ng isang matandang mag-asawa at ni minsan, hindi nila nakilala ang pangalang Martin. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lena. Lahat ng pangarap, lahat ng paniniwala ay isang kasinungalingan lamang. Ang perang pinaghirapan at pinagkatiwala niya, ginamit lamang sa pansariling luho. Ang bagong damit, ang motorsiklo, lahat iyon
ay bunga ng panlilinlang. Dahil sa sakit at galit, agad niyang pinuntahan ang bahay ni Martin. Ngunit wala ito roon. Ayon sa kapitbahay, matagal na itong hindi umuwi matapos matalo sa sabong at magtago dahil sa utang. Habang pinipilit niyang tanggapin ang lahat, isang mensahe ang dumating mula kay Martin. Humihingi ng dagdag na pera si Martin para raw sa kanilang negosyo. Doon, tuluyang nagliyab sa galit si Lena. Nakipagkita siya rito, ngunit hindi na siya ang dating Lena na bulag sa pag-ibig. Sa pagkakataong iyon, dala na niya ang katotohanan at ang kapangyarihang ipaglaban ang sarili. Kasama niya ang mga pulis, handang panagutin ang lalaking minsan niyang minahal. Mahal man niya si Martin, hindi niya kayang tanggapin ang panloloko nito sa kanya. Sa huli, pinili ni Lena ang sarili. At kahit masakit, doon siya muling nagsimula.